Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Ang pinipili na lang natin na pilit na ibaon sa limot. Minsan pa nga ay niayaw na nating malaman yon ng ibang tao. Kasi ang iniisip natin ay hindi naman kailangan na malaman pa ng iba kung ano man ang mabibigat nating karanasan. Kaya lang sa pagtatago natin ng lihim na tungkol sa masamang pangyayari sa buhay natin, pwede yung makapagdulot ng hindi maganda para naman sa ibang tao. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Ina. Isang kapatid na walang ibang hinangad kung hindi ang matulungan ng kanyang ate at pamangkin na natitirang parte ng pamilya para sa kanya. Halos sa dalawang ito umikot ang kanyang mundo, kaya naman lahat ay kaya niyang gawin para lamang maibigay ang magandang buhay sa mga ito. Pero ang mga pangarap at plano niya ay masisira ng isang masamang pangyayari sa buhay niya. Pangyayari na mas pinili na lamang niyang ilihim dahil sa paniniwalang may malaki siyang kahihiyan na pwedeng kaharapin. Pero hanggang kailan nga ba niya dapat na ilihim ang masamang nangyari sa kanya? Hanggang kailan niya dapat na ipagkait ang katarungan na dapat niyang ibigay sa kanyang sarili? At hanggang kailan niya pilit na lalabanan ang bangungot na gabi-gabi siyang dinadalaw? Gusto mo na bang malaman kung ano ang masamang nangyari pagkatapos ilihim ni Ina ang karahasan na naranasan niya sa kamay ng isang tao? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay may nangyari na rin sa buhay mo na pilit mong binaon sa limot dahil sa kahihiyan? Si Ina kaya hanggang kailan niya tinago ang lihim na tungkol sa masamang nangyari sa kanya? Anong ginawa niya para matakasan ang mga bangungot na humahabol sa kanya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang maging mapagmahal sa ating pamilya. Lahat ay kakayanin natin para lamang sa kanila. Handa tayong magsakripisyo para lamang maibigay ang kanilang pangangailangan. Dahil ang pagmamahal para sa kanila ay palaging magbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy at magpakatatag sa buhay. Hello sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayong tanghali. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 34 years old. Sa ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang receptionist sa isang hotel. Hindi rin talaga madali para sa akin ang gawin itong sulat ngayon dahil bahagi ito ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan. At sana'y maging daan ang gagawin kong ito para kahit papaano ay maisarado ko na ang bangungot na ito ng buhay ko. Para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay. Napakarami pong impormasyon ang sadya kong binago at hindi po binanggit dahil na rin sa pagkasensitibo nitong kwento na ibabahagi ko ngayon. Maaga kaming naulila ng kapatid kong si Ate Camille sa tatay namin, Papa Dudut. Si nanay naman ay namatay nang nasa first year college ako at third year ang ate ko. Tinamaan kasi siya ng ligaw na bala noong nag-celebrate kami ng bagong taon. Kaya naman kaming dalawa na lamang halos talaga ang magkasama ng kapatid ko.
Pareho kaming nag-working student dahil pangarap namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nang nasa 4th year na siya ay pinagtapat niya sa akin na nagdadalang tao siya at ayaw siyang panagutan ng tatay ng baby niya. Nag-decide siya na huminto sa pag-aaral at pumirmi na lamang sa bahay dahil naging sensitibo rin ang pagbubuntis niya. At pagkatapos niya ngang manganak ay naging sakitin na siya at mahina ang pangangatawan. Kaya naman hindi na rin siya nagtrabaho at ako na lamang ang naghanap buhay para kay ate at sa pamangking kong si Berna Papadudut. Grabe, ang bigat naman talaga nito mga pinamili ko. Buti na lang at hindi masyadong mainit sa palengke kanina. Ay! Ina, tulungan na kita dyan sa binubuhat ng mga pinamili. Sakto kasi kakatulog lang ni Baby Berna kaya hindi ko kailangan na asikasuhin ngayon. Wag na ate, kaya ko na to. Hayaan mo lang tulungan kita, hindi naman kaagad ako magkakasakit sa pagbubuhat lang ng mga yan. Sige na nga. Ito yung isang plastic na mga isda at karne. O akin na yan. Halika na dun sa kusina. Ilalagay ko na muna dito sa lababo mga isda at karne na binili mo. Mamaya ko na lang huhugasan kasi pinapatuyo ko pa yung mga paglalagyan ko nito na niligpit ko kanina. Sige ate, ilalabas ko na rin itong mga gulay mula sa plastic. Parang ang dami mo naman yatang pinamili, Ina. Pang isang linggo na rin kasi natin to, te. Alam mo naman na mas nakakatipid tayo kapag maramihan na ako bumili sa palengke. Kasi yung patingi-tingi lang dyan sa tindahan. Alam mo, napansin ko rin yan. Ang laki rin kasi ng tubo kapag dyan tayo sa malapit na tindahan bumili ng mga nakaplastik nilang gulay. Kaya nga bumili na ako ng iba't ibang klase ng gulay na pwede mong gawing pakbet, chop suey, adobong sitaw at kung ano-ano pang luto. Ikaw na lang bahala maghiwalay ng mga medyo hilaw pa para hindi kaagad mabulok ang mga to. Ako naman ang palaging nagluluto kaya ako nang gagawa nun. Ay, ate! Ito nga pala yung pambayad sa tubig at kuryente natin. Baka makalimutan ko na namang iabot sa'yo kagaya nung nakaraang buwan. Nawala rin kasi talaga sa isip ko kaya muntik na tayong maputulan ng linya ng tubig. Ito naman, yung para sa gatas at diaper ni Baby Berna. May vitamins pa naman siya, di ba? Oo, meron pa. Pang 2 linggo pa yung vitamins niya dyan. Okay, sa susunod na linggo makukuha ko naman yung incentive ko kaya makakabili na ako ng mga vitamins niya. Ito namang natira para sa allowance ko papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Kakasya ba yung pera na natira sa'yo? Para kasing ang liit na lang ng halaga na yan, Ina. Oo, kasya naman to. Gagawan ko ng paraan para umabot sa susunod na linggo. Ay, pasensya ka na ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Eh kasi wala ako masyadong maitulong sa'yo pagdating sa mga gastusin kay baby, pati na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Kasi ikaw na halos ang sumalo ng mabibigat na responsibilidad dito. Eh ano naman? Ginusto ko naman to kasi nga sa ating dalawa, ako yung mas malakas. Pero hindi bibigat ang responsibilidad mo kung hindi ako nagkaroon ng anak na walang tatay. Ate, kahit kailan hindi ko inisip kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa mga balikat ko ngayon. Ang nasa isip ko lang palagi, ginagawa ko to kasi pamilya ko kayo. Tsaka alam ko naman na ito rin ang gagawin mo kung sakaling magkabaliktad tayo ng sitwasyon, di ba? Siyempre naman. Kita mo na? Kaya wag ka na makonsensya o malungkot dyan. Masaya nga ako na nagkaroon ako ng pamangkin kasi siya talaga yung araw-araw na nakakaalis ng pagod ko sa trabaho. Papadudot nahirapan din talaga ako sa sitwasyon na meron ako noon pero syempre hindi ko yon pinapakita. Kahit 3 lang naman kami sa bahay ay hindi biro ang maging breadwinner. Si Ate Camille naman ay gumagawa rin ng paraan kahit papaano para kumita siya ng pera.
Naglagay siya ng maliit na lamesa sa harap ng bahay namin, kung saan ay nagtitinda siya ng mga tsinelas, basahan at kung ano-ano pang maliit na gamit. Kaya lang maliit lang din talaga ang kinikita niya, Papa Dudut. Pero ayoko naman siyang sisihin dahil hindi niya kasalanan kung naging mahina ang katawan niya pagkatapos niyang manganak. Wala na rin kaming naging balita pa sa ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya, Papa Dudut. Tuluyan na talagang tinakasan ng lalaking yon ang responsibilidad niya kay Ate Camille at Berna. Responsibilidad na ako ang sumalo. Dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Pamilya ko sila at ayokong mapasama sila o maghirap kahit pwede ko naman silang tulungan. Basta gagawin ko ang lahat para manatili kaming magkasama bilang isang pamilya, Papa Dudut. Hi ate! Oh, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Wala na rin kasing bumibili sa bake shop kanina. Kaya nagsara na lang kami ng maaga. Dapat nag-text ka na mapapaaga ka ng uwi para nagluto na ako kaagad kanina. Ayos lang ate. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Magtitimpla na lang muna ako ng kape rito. Okay, may tinapay pa naman dyan kung gusto mo na makakain na magaan sa tiyan. Kape na lang, ayos na sa akin to. Ay oo nga pala, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa dalagitang anak ng kapitbahay natin? Yung nagtitinda ng gulay dyan sa may malapit sa sakayan ng jeep? Sino sa tatlong anak niya? Yung dalagitang medyo maputi? Oo, siya nga. Wala naman ako nabalitaan tungkol sa dalagitan na yun. Ano nangyari? 2 araw na kasing nawawala yung dalagitan na yun. Akala pa nung nanay, nakipagtanan sa boyfriend kasi nga napagalitan bago mawala. Lumabas daw yung dalagitan ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ay, saglit lang at ilalagay ko lang tong sitaw dito sa niluluto kong pakbet. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Mapagalitan lang ng konti, naglalayas na kaagad. Hay nako, sinabi mo pa. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari dun sa dalagita. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nga nang puntahan ng nanay yung bahay ng boyfriend, nalaman niya na wala pala dun ang anak niya. Hala! Saan daw nagpunta? Sa mga barkada niya? Wala rin. Kaya nga nireport na nila sa barangay. Tapos kahapon lang nung bumili ako ng toyo, may nakita ako na nagkukumpulan ng mga tao dun sa may bakanting lote na puro tambak ng basura ang nakalagay. Nakiusyoso ako saglit at nagulat ako na may mga pulis na nakatayo dun. Tapos narinig ko sa mga nandun na may umaalingasaw daw kasi dun na masangsang na amoy. Ayun, nakita na nga dun yung bangkay ng dalagita na hubot-hubad tapos wala ng buhay. Hala, grabe! Kawawa naman yung dalagita na yun. Ay naku, sinabi mo pa. Kawawa din yung nanay niya kasi panganay na anak niya yun. Naku, kaya ikaw, palagi kang mag-iingat sa biyahe mo ha. Lalo na at minsan 10 oras ka na rin ng gabi nakakauwi. Matanda naman ako ate. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ka ba? Iba pa rin yung nag-iingat lalo na at babae ka pa. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako masyadong kumakausap ng mga hindi ko naman talaga kilala. Mabuti naman kasi hindi mo na talaga alam kung sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Silipin ko lang muna si baby sa kwarto mo nang marelax naman ako. Na-stress ako sa kwento mo ate. O sige, maluluto na rin naman itong pinakbet. Baby Berna! Kamusta ka na dyan sa crib mo? Cute-cute mo naman talaga, oh. Teka, bakit parang ampula ng balat mo? Ang dami mong rashes! Tsaka, ay, Ina, grabe! gusto mo ba naman Inaapoy timpla ka ko ng ng juice? lagnat! Tapos na rin kasi akong Ate, inaapoy ng lagnat si Baby Berna! Sa tingin ko kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Ha? Teka, patingin nga. Diyos ko, ang init nga niya.
Hindi naman siya ganito kainit kanina. Ayusin mo na yung mga gamit niya. Dadalhin natin siya sa ospital ngayon na. Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkasakit ang pamangking kong si Berna. Gusto ko na nga ring maiyak noon dahil sa kaba na nararamdaman ko pero pinigilan ko lamang. Ayoko kasi na pareho kaming mag-iyakan noon ni Ate Camille. Mabilis naman niyang naayos sa mga gamit ni Berna at agad na kaming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami ng ospital ay agad namang kaming inasikaso ng doktor. Walang tigil sa pag-iyak si Ate Camille samantalang ako ay sobrang pigil ang mga luha ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na may dengue raw ang pamangking ko at kailangan ng ilang araw na gamutan. At dahil kakabayad lang namin ng bills noon ay halos walang natira sa pera namin. Sinabi ko sa doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila basta maging maayos lamang ang kalagayan ng pamangking ko. Nagpaalam din ako kay Ate Camille na aalis muna para manghiram ng pera sa mga dati kong kaklase na nakatira lamang sa malapit. At sa awa ng Diyos ay hindi naman ako binigo ng kaibigan ko. Bumalik ako noon sa ospital na may sapat na akong pera para sa gamutan ng mahal kong pamangkin na si Berna Papadudut. Papadudot naging maayos naman ang kalagayan ng pamangking kong si Berna. At pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakauwi na rin kami. Labis-labis ang pasasalamat namin sa Diyos. Nang tuluyan na siyang gumaling at ang sabi pa ng doktor ay mahirap daw talaga para sa isang baby na kagaya ni Berna ang dapuan ng dengue. At kadalasan nga ay hindi na nakakaligtas pa. Kaya naman nag-general cleaning talaga kami sa bahay. Tapos ay kinausap din namin ang mga kapitbahay para pakisuyuan na linisin ang kanilang mga bakuran. Maayos naman po ang naging pag-uusap namin lalo na nang malaman nilang nagkaroon nga ng dengue ang pamangking ko. Papadudot sa totoo lang ay parang ang ako na ang tumayong nanay ng pamangkin kong si Berna. Ako na nga halos ang sumagot ng lahat ng pangangailangan niya mula sa vitamins, diaper, mga gamit pang baby at kung ano-ano pa. Hanggang sa unti-unti na nga siyang lumaki at ako na rin na nagpaaral sa kanya at gumagawa ng paraan para sa iba pa niyang mga gastusin. Kumbaga inaasa na talaga sa akin ni Ate Camille ang lahat. Ayos na rin yon kesa mahirapan siya pati na ang pamangking ko. Kahit madalas na nga ako ang nahihirapan sa paghahanap ng trabaho kapag nag-e-end of contract ako sa isang kumpanya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para maibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Ganon ang naging routine ng buhay ko sa loob ng mahigit na 8 taon, Papadudut. Oh, ate, may lakad ka? Oo, may pupuntahan lang ako dyan sa malapit. Saang malapit? Dyan lang kina Aling Cora. Maniningil lang ako dun sa mga tsinelas na kinuha niya sa akin. Ganun ba? Mabuti na lang pala nakauwi na ako kasi walang kasama si Berna sa bahay. Saglit lang din naman ako lalabas. Ikaw na munang bahala kay Berna ha. Sige ate, ingat ka. Salamat. Uwi din ako kagad. Bye! Nakakapagod naman talaga yung biyahe pa uwi. Kahit hindi masyadong traffic ngayon, nakakapagod pa rin. Makaupo nga muna dito sa sofa. Hello po, Tita Ina. Hello din, Berna. Ano yung hawak mo at dahan-dahan ka kung maglakad? Tasa po ng kape para sa inyo. Baka po kasi matapon kaya maingat po ako sa paglalakad ko. Naku! Akin na nga yun at baka mapasok ka pa. Eto po oh.
Ako po nagtimpla ng kape na yan, tita. Talaga? Sige nga, tikman ko nga. Hipang ko muna kasi mainit pa nga. Ang sarap Sakto ang timpla nito para sa mapait na lasa na gusto ko. Yay! Buti po nagustuhan nyo. Ay, teka, may tinapay nga rin po pala kayo. Inipit ko po muna dito sa likod ko para hindi ako mahirapan dalhin ng kape na yan. Eto po, tita. Salamat. Talagang nakahanda ng merienda ko Narinig ko po kasi ang boses nyo nakausap si mama kanina sa labas ng bahay. Kaya po nagmadali ako na magtimpla ng kape. Kala ko nga po hindi kayo masasarapan Basta timpla ng pamangkin ko, hindi pwedeng hindi maging masarap. Payakap nga ako nang mawala naman ang pagod ko. Sige po, tita. Yayakapin ko po kayo na mahigpit kagaya nito. Ang sarap naman talaga yumakap sa pamangkin ko. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat Si tita talaga napaka-joker. Ako lang naman po ang pamangkin nyo kaya ako lang talaga magiging paborito nyo. Oo nga. Wala na nga pala akong ibang pamangkin. Ang luma na po ng joke nyo pero nakakatawa pa rin, tita. Tita, gusto nyo po ba na masahihin ko yung noon nyo? O sige. Sasandal na ako dito sa sofa para hindi ka mahirapan sa pagmamasahe sa akin. Okay po, tita. Ito po, mamasahihin ko na po yung noon nyo. Yan. Okay po ba, tita? Ang sarap naman ng ginagawa mong pagmamasahe, Berna. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganyan? Nagpaturo po kasi ako sa kapitbahay natin ng manghihilot. Nanay po yun ang kaklase ko. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko matutong magmasahe. Para kapag pagod po kayo galing sa trabaho, marirelax po kayo kahit papano kapag minasahe ko na kayo, tita. Papadudot maswerte ako kasi lumaking mabait at malambing ang pamangking kong si Berna. Doon ko nararamdaman na lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay nasusuklian lalo na kapag niyayakap niya ako. Hindi rin kasi biro yung naging trabaho ko ng mga panahon na yon. 2 oras ang biyahe papunta sa trabaho at pauwi sa bahay at araw-araw ko yung ginagawa. Yon ang unang regular na trabaho na meron ako kaya hindi ko rin talaga kaagad na binitawan. Nagbebenta kami ng mga encyclopedia sa tinatawagan naming customer kaya nakaka-stress din talaga. May oras pa na nade-drain ako at bigla na lamang maiiyak habang nasa loob ako ng bus at nagbabiyahe pa uwi. Ang daming bagay ang pumapasok noon sa isipan ko. Bakit kailangan na maging ganon kabigat ang responsibilidad ko sa buhay? Bakit ako ang kailangan na sumalo ng lahat? Bakit parang pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi ko alam kung ano? Pero sa tuwing nakakauwi na ako ng bahay ay sasalubungin ng yakap at halik ng pamangking ko ay nawawala ang mga ganong iniisip ko. Lahat po ay napapalitan ng mga kasagutan na ginagawa ko ang mga yon dahil mahal ko sila ni Ate Papadudut. Nasaan na kaya si Ate Camille? Ang text niya kanina pauwi na siya pero wala pa rin siya rito sa bahay. Tita, tapos na po ako magpunas ng mesa. Very good, Berna! Gusto mo ba mag-watch ng TV sa sala? Doon na lang po ako sa kwarto kasi gagawin ko pa po yung ibang assignment ko Hindi ko pa po kasi natapos kanina. Okay, sige. Matatapos na rin ako dito sa pagliligpit ko. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga assignment mo, ha? Opo, tita. Tawagan ko nga si Ate Camille pagkatapos ko rito sa ginagawa ko. Oh, siya na yata yung pumasok. Magpunas na nga muna ako ng kamay at masilip siya.
Saan ka ba galing ate? Tapos na kami maghapunan ni Berna tapos ngayon ka lang… Teka, umiiyak ka ba? Hindi, Hindi raw pero namumula na yung ilong mo. hindi talaga ako umiiyak. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Wala, ayos lang ako. Ate, alam ko na hindi ka kinaaling Cora ng galing kanina. Saan ka ba talaga nagpunta? Diyan lang sa malapit. Saan nga yung malapit? Sino ba talaga yung pinuntahan mo? Teka, humarap ka nga sa akin. Oh, ano to? Bakit namumula tong kanang pisngi mo? Pasato ah! Wala nga lang yan, Ina. At bakit may pasa ka rin dito sa braso mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga pinuntahan mo kanina? Ina, Ate, please! Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo na sa akin kung ano ang totoo. Sino ba talagang pinuntahan mo? si Peter. Si Peter? Yung walang hiya mong ex-boyfriend na hindi pinanagutan ng pinagbubuntis mo noon? Oo, siya nga. Nabalitaan ko kasi na umuwi na raw siya sa bahay nila kaya pumunta ako doon. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya na buhay pa rin hanggang ngayon ang anak namin. Pero para saan pa? Iniwan ka na nga niya dati nung nagbubuntis ka, di ba? Oo, pero karapatan pa rin niyang makilala ang anak ko. At karapatan ko rin na makatanggap ng sustento mula sa kanya kahit may iba na siyang pamilya. Sustento ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya pinuntahan o siya mismo? Pareho. Kaya lang, may bago na siyang kinakasama at may mga anak na rin sila. Tapos, pilit pa niya akong ipinagtabuyan nang banggitin ko si Berna sa kanya. Kaya may pasa ka dyan sa pisngi at braso mo? Oo. Akala ko kasi matutuwa siya kapag narinig niyang tungkol kay Berna pero hindi pala. Ayaw niya ring magbigay ng sustento kasi hindi naman daw niya anak yung bata. Hanggang sasampalin niya ako at pilit na itulak paalis sa bahay nila. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan. Ipapabarangay ko talaga siya, makikita niya. Huwag ka nang umiyak, ate. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit ano pa mangyari. Andito lang ako para sa inyo ni Berna. Papadudot wala akong ideya na bumalik na pala sa lugar namin ang lalaking nakabuntis kay Ate Camille. Kaya hindi ko rin alam na may plano si ate na puntahan siya. Pero nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya, pakiramdam ko ay tumaas sa ulo ko ang dugo ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Tinakasan na nga ni Peter ang responsibilidad niya kay ate. Tapos ay sasaktan pa niya ang kapatid ko. Kaya naman kahit ayaw ni Ate Camille, ako na ang gumagawa ng paraan para maipabarangay ang lalaki na yon. Nagkaharap-harap kami sa barangay at para hindi na lumaki pa ang gulo na yon, sinabi ni Peter na magbibigay na siya ng buwanang sustento sa pamangking kong si Berna. Ayun nga lang ay hindi ganon kalakihan kasi wala naman siyang regular na trabaho. Tapos may dalawa na rin siyang anak sa bago niyang kinakasama. At dahil sa pag-uusap namin na yon, nakilala na rin siya ni Berna bilang papa nito. Hindi ko naman siyempre inalis ang karapatan na yon ni Peter dahil alam ko na darating ang araw na magtatanong si Berna tungkol sa kanya. At pagkatapos nga ng kasunduan namin na pagbibigay ng sustento ni Peter ay muling naging tahimik ang buhay namin, Papa Dudut. Papa Dudut, ramdam ko ng panahon na yon na nasasaktan si Ate Camille dahil nga may bago ng pamilya si Peter. Inamin niya sa akin na may bahagi sa kanya ang umaasa pa noon na magkakabalikan silang dalawa. Pero ako na ang nagsabi na hindi niya kailangan ng isang irresponsableng lalaki sa buhay niya. Kalimutan na niya ang anumang nararamdaman niya para kay Peter at mag-focus na lamang sa anak niyang si Berna.
Papadudot sa paglipas ng mga araw kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla ni Ate Camille. Sineryoso niya ang naging payo ko sa kanya na gawing sentro ng buhay namin si Berna. Maswerte kami kasi nga ay may isang masayahin at malambing na Berna kaming kasama. Siya rin kasi talaga ang araw-araw na nagpapagaan ng loob ko. Kaya rin hindi ko na nagawa pang mag-entertain ng manliligaw dahil lang nasa isip ko noon. Dagdag isipin at responsibilidad lamang ang mga lalaki. Sapat na si Berna para maging dahilan ng pag-ikot ng mundo ko. Nang dahil sa kanya ay para na akong nagkaroon ng sarili ko talagang anak, Papa Dudut. Buisit naman na bus yun. Nagkat pa ng biyahe. Kung kailan naman malapit na ako sa San Antonio, tsaka pa nagdesisyon na hanggang dito na lang sila. Hey, anong oras na ba? Alauna na pala ng madaling araw. Naku, eto. Tumatawag na nga si Ate Camille. Hello, ate. Hello, Ina. Nasaan ka na? Nandito pa ako sa isang barangay bago yung San Antonio, ate. Nakasilong ako dito sa may waiting shed na nasa labas ng isang convenience store. Bakit nandyan ka pa? Akala ko ba didiretso ng San Antonio yung bus na sinakyan mo kanina? Yun nga rin ang akala ko, kaya nakipagsiksika na ako kanina. Makasakay lang sa buwisit na bus na yun. Ano bang nangyari? Ba't bumaba ka dyan? Hindi ako bumaba. Pinababa ako ng konduktor kanina. 3 na lang kasi kaming pasahero, tinamad na yatang dumiretso ng San Antonio yung driver, kaya ang sabi, hanggang dito na lang ang biyahe nila. Nakakainis naman yung bus na yan, ha? Sobra! Alam mo yung 3 oras na nga kaming stuck sa traffic kanina dahil dito sa malakas na ulan, tapos hindi pa dumiretso sa San Antonio yung bus. Pagod na nga ako sa ilang oras na pagtayo ko kanina bago maubos ang mga pasahero, tapos pahihirapan pa ako pa uwi. Eh paano ka dyan babiyahe pa uwi dito sa atin? Madaling araw na. May masasakyan ka pa bang jeep o bus dyan? Wala nga ako makita na kahit isang jeep dito, ate. May bagyo kasi kaya mag-uuwian talaga ng maaga ang mga driver ngayon. Ang mabuti pa, magpalipas ka muna ng oras dyan sa convenience store. Bukas naman yan, di ba? Oo, bukas. Pero dito na nga ako nakatambay ngayon sa may waiting shed sa labas. Sigurado kasi na malamig sa loob ng store dahil sa aircon nila. Tsaka gusto ko na rin talagang makauwi. Magpalipas ka na lang muna ng oras dyan sa loob ng convenience store. Baka may mangyari pa sa iyong masama dyan sa labas. Hintayin mo nang humina ang ulan, saka ka na bumiyahe pa uwi kapag may nakita kang jeep. Bahala na, ate. Gusto ko na kasi talaga makauwi para makatulog na ako. Buti na lang at wala akong pasok bukas sa trabaho. Kaya nga wag mong madaliin ang pagbiyahe mo, baka mapasama ka pa. Makakapagpahinga ka rin naman ng mahaba-haba kapag nakauwi ka na dito mamaya sa bahay. Sige, ate. Tawagan na lang kita mamaya kapag may nakita na akong jeep na babiyahe. Okay, mag-iingat ka ha. Bye! Miss, pauwi ka na ba? Sakay ka na dito sa tricycle ko. Naku, hindi na po, Manong. Salamat po. Malakas ang ulan. Wala ka nang makikitang bumabiyahe na jeep ngayon. Mamaya pang alas 5 ng umaga babiyahe mga ngayon. Hindi na po talaga. Ayos lang naman po ako dito. Pa San Antonio ka, di ba? Narinig ko na sinabi mo yun sa kausap mo sa cellphone. Sakto, kasi doon din ang uwi ko. Pauwi din po kayo doon? Oo, taga doon ako, kaya lang sa dulong purok. Kaya sumabay ka na sa akin. Kasi isang barangay lang naman ang uuwian natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisinginin ng mahal na pamasahe. Sige po, sasakay na po ako sa tricycle niyo. Manong! Bakit parang madilim na po itong dinadaanan ng tricycle?
Manong, nasa na po ba tayo? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Teka! Bakit po tayo pumapasok sa sementeryo? Manong, ihito niyo na po tong tricycle! Ibalik niyo na lang po ako dun sa convenience store! Tatakbo ako papunta ron. Hihingi ako ng tulong. Ayoko mamatay dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Saan ka pupunta, ha? Aray! Manong, bitiwan niyo po buhok ko! Maawa po kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Dahil kanina pa sumasakit ang puson ko ng dahil sa'yo. Saka tumahimik ka na dyan. Kasi wala rin namang makakarinig sa'yo na kahit sino sa lugar na to. Kung hindi ang mga patay lang na nasa ilalim na ng mga hukay nila. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako papatayin. Nakikita mo tong malaking kutsilyo na hawak ko? Kung ayaw mo maging gripo yung leg mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Halika! Sumunod ka sa akin! Pumasok na tayo ng sementeryo! Halika na! Papadudot, napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan ng tricycle kaya hindi ko kaagad na aninag na maling kalsada na pala ang kinakaroonan ko. Kung hindi pa dahil sa ilaw ng poste na nasa may gate ng sementeryo, ay hindi ko maaaninag na sementeryo na yon. Kaya naman nakaramdam na talaga ako ng matinding takot at kaba. At nang huminto nga ang tricycle na yon ay kaagad akong nagsusumigaw para humingi ng tulong. Pero nang makita ko ang malaking kutsilyo na hawak ni Manong ay kaagad akong napatahimik. Tama naman kasi ang sinasabi niya na walang malapit na kabahayan sa sementeryong yon. Kaya kahit na anong sigaw ko ay walang sino man ang makakarinig sa akin at walang sino man ang pwedeng tumulong sa akin. Papadudot ng mga oras na yon ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang itsura ko na nasa pinakasulok ng sementeryo. Nakatali ang mga kamay, duguan at wala ng buhay. Nakita ko rin noon sa isipan ko ang kapatid at pamangking ko na umiiyak habang nakatingin sa duguan kong katawan. At yon ang ayokong mangyari. Ayoko pang mamatay at ayoko silang maiwan na nahihirapan. Kaya naman sinunod ko lahat ng sinabi ng lalaki. Pumasok kami sa isang bukas na musileo na nasa loob ng sementeryo. At doon ay pinagsamantalahan niya ako ng ilang oras. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang kahayupan na yon ay kinuha niya ang wallet ko at iniwanan ako sa sementeryo. Mabuti na lamang at may natira pang barya sa bulsa ng bag ko, kaya nagawa ko pang makauwi ng bahay namin. Gulat na gulat si Ate Camille nang mapagbuksan niya ako ng pinto ng bahay, Papadudot. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at gusto niya na dumiretso na kami sa presinto pero sinabi ko na ayoko. Pinagbantaan kasi ako ng tricycle driver na papatayin niya ako kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Hindi raw siya titigil na hanapin ako hanggang sa magawan niya ako ng masama. Kaya dahil sa takot na nararamdaman ko ay ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho, Papadudot. Ina, ako to. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo, ate. Pasok ka. May dala akong sopas at monay dito. O ilalapag ko na dito sa mesa ha. Wala akong ganang kumain. Ina, kailangan mo namang galawin to kasi ilang araw ka nang walang masyadong kinakain. So wala nga akong ganang kumain, anong magagawa ko? Pero hindi mo pwedeng pabayaan na manghina yung katawan mo.
O tumawag nga pala yung isang katrabaho mo sa akin. Anong sabi niya? Kinukumusta ka niya, ang sabi ko. Masama pa rin ang pakiramdam mo dahil sa trangkaso. Tinatanong na raw kasi ng supervisor nyo kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Hindi mo rin daw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Teka, may inuwi nga palang bibingka si Berna para sa'yo. Nakalimutan kong isama dito sa tray mo ng pagkain. Sandali, kukunin ko lang ha. Wag na. Hindi ko rin naman kasi kakainin yun. Ina, kahit yung bibingka na lang na galing kay Berna ang kainin mo. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo? Sige, pasensya na. Ina, naisip ko lang na ilang araw na rin ang nakalipas mula nang may masamang mangyari sa'yo. Dapat siguro, pumunta na tayo sa pulis para magsampa ng kaso o report laban sa taong nagsamantala sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to, di ba? At ang sabi ko sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pero alam mo na yun ang kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng basta na lang hayaan na makalayang walang hiyang lalaki na yun. Talaga ba, ate? Pag-uusapan na naman natin to. Kung natatakot ka sa lalaki na yon, labanan mong takot na yan. Ang sabi mo nga, di ba? Hindi mo kami pababayaan ni Berna. Ganon din kami sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya huwag kang matakot na ipakulong yung tricycle driver na yon. Hindi naman kasi yun ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Hindi talaga ako natatakot sa walang niyang yon. Kung ganon, bakit ayaw mo pang magsumbong sa mga pulis? Dahil nahihiya ako. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya ako na malaman ng ibang tao na napagsamantalahan ako. Nahihiya ako sa kung anong pwede nilang sabihin at isipin tungkol sa akin. Ina, hindi ikaw ang dapat na mahiya. Biktima ka dito. Kaya dapat na ipaglaban mong katarungan na para sa sarili mo. Pero ayoko ang gumawa ng kahit na anong hakbang para sa buwisit na katarungan na yan. Ayoko malaman ng ibang tao nangyari sa akin. Ayoko pag-usapan nila ako. Pero Ina… Tama na, ate! Buo na talaga ang desisyon ko. At wala na makakapagbabago nun. Gusto ko na rin magpahinga kaya please, lumabas ka na! Papadudot, hindi naman talaga ang pagbabanta sa akin ng tricycle driver ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Oo, takot ako sa mga sinabi niyang pananakot pero kaya ko namang talagang labanan ang takot na yon. Kaya lang ay ayoko pa rin na magsumbong sa mga pulis dahil ayokong malaman ng ibang tao ang masamang nangyari sa gabi ng araw na yon. Ayokong malaman ng iba na napagsamantalahan ako. Dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Nahihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi ay may kasalanan din ako kung bakit ako napahamak at napagsamantalahan. Hindi ako handa sa masasakit na salitang pwede kong marinig mula sa ibang tao. Ayokong malubog ako sa kahihiyan at mapag-usapan sa lugar namin. Dahil naging biktima ako ng pangahalay ng isang masamang tao. Kaya naman nag-decide ako na kimkimin na lamang ang lahat ng nangyari, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang pag-usad ng mga araw mula nang mapagsamantalahan ako. Gabi-gabi akong binabangungot at para bang bumabalik ako sa oras na sumakay ng tricycle na yon at dinala sa sementeryo. Magigising na lamang ako nang umiiyak kung minsan pa ay sumisigaw. Pati tuloy sina Ate Camille na nasa kabilang kwarto ay nagugulat dahil sa pagsigaw ko sa madaling araw. Bigla na lamang silang papasok sa kwarto at pakakalmahin ako. Hindi lang ako sa pagtulog na hirapan kung hindi pati na rin sa realidad. Pinilit ko na kasi ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan sa huli. Kapag wala akong sinweldo dahil sa mga absent ko. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin ko sa sarili ko
na naging malaki ang takot ko sa mga lalaki. Ayoko nang may nakakatabi ako sa loob ng bus o jeep na lalaki. Kaagad akong tumatayo o kaya ay lumilipat ng upuan. Naging magugulatin din ako at paranoid talaga. Kahit kailan din ay hindi na ako sumubok pa na sumakay ng tricycle dahil pakiramdam ko ay lahat ng driver ay gagawan ako ng masama, Papa Dudut. Tita, andito po pala kayo sa sala. Mainit kasi dun sa loob ng kwarto ko kaya pumunta ako rito. Sakto po, kasi dadaling ko dapat tong tray na may juice at puto bumbong sa kwarto nyo. Para sa akin yan? Opo, hinanda ko po talaga to para sa inyo, tita. Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan sa lamesa, mamaya ko na lang kakainin. Meron din po palang kutsinta sa kusina. Binili po ni Mama sa naglalako kanina. Gusto niyo po ba kunin ko at sama ko dito sa puto bumbong ninyo? Hindi na. Busog pa rin naman ako kaya baka hindi ko rin makain yun. Grabe ang init talaga kahit nakatutok na sa akin ng electric fan. Ipikit ko na nga lang muna ang mga mata ko. Tita, gusto niyo po ba masahihin ko ulo niyo? Wag na, ayos lang ako. Pero ang sabi niyo po dati, gumagaan po yung pakiramdam niyo kapag minamasahe ko po kayo. Baka po mas ma-relax kayo kapag ginawa ko po yun. Hindi na nga. Pipikit na lang ako at baka makaidlip na rin ako kahit paano. Ayos na yun sa akin kasi. Ano ba yan? Tita, sorry po. Nagulat ko po yata kayo sa biglang paghawak ko sa noo nyo. Gusto ko lang naman po kasing masahihin ang ulo nyo Sinabi ko na nga na ayoko, diba? Bakit ang kulit mo? Kasi po, gusto ko lang po kayong ma-relax, tita. Nakita mo ba na narelax ako nang hawakan mo ang noo ko? Diba hindi? Sorry po, tita. Sorry. Ang sabihin mo, mahina lang yung utak mo kaya hindi mo naiintindihan ang sagot ko kanina. Sinabi ko na nga na ayoko, diba? Tapos lapit ka pa na lapit sa akin. Pasensya na po talaga. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Sa susunod, susundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi ka nagmumukhang boba. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Ina? At ba't umiiyak tong si Berna? Sorry po, tita. Ano na naman bang ginawa mo dun sa bata, Ina? Ang kulit kasi ng anak mo. Ayaw maintindihin yung mga sinasabi ko sa kanya. Ina, alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin magaan yung pakiramdam mo dahil sa nangyari. Wala kang alam. Wala kayong alam. Hindi nyo alam ang pakiramdam na wala naman akong kasalanan pero parang pinaparusahan ako ng Diyos. Ginawa ko naman lahat para maging mabuting tao ako. Ginawa ko lahat para maging mabuting kapatid at tita ako. Pero bakit kailangan na mangyari ito sa akin? Bakit kailangan na maparusahan ako ng ganito? Hindi ka parusahan tong nangyayari sa'yo, Ina. Oo, hindi madali itong pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Ano pala to? Ha? Walang kamatay na pagsubok na naman? Grabe naman talaga, Ate Camille. Ako na lang ba ang tao dito sa mundo kaya parang sa akin na lang binabagsak ang mga buwisit na pagsubok na to? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo naman na lahat ng to may dahilan. Mahirap man intindihin ngayon. Pero ang kailangan natin magpakatatag. At please lang, kung ano man ang galit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, huwag mong ibuntun yun sa mga taong nasa paligid mo, Ina. Papadudot, ramdam ko na malaki ang nagbago sa sarili ko mula nang maranasan ko ang masamang pangyayaring yon sa buhay ko. Naging mainitin ang ulo ko lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Gusto ko na palagi lamang akong mag-isa at ayoko nang maingay sa paligid ko. Ni ayokong makita ang pamangking kong si Berna. Sinabi sa akin ni Ate Camille na dapat ay iniiwasan ko ang sigawan ng bata pero hindi ko mapigilan. Bigla na lamang kasi akong naiirita sa kanya lalo na kapag naglalambing siya sa akin.
Alam ko naman na walang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa akin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Uminit ang ulo at sumigaw. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kahit papaano. Nagpasalamat din ako dahil hindi nagbunga ang ginawang pagsasamantala sa akin ng tricycle driver. Sinunod ko ang payo ni Ate Camille na huwag kong masyadong isipin ang mga nangyari kahit mahirap. Iwasan ko ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko at isipin ko ang pwedeng magpagaan ng loob ko. Walang iba kung hindi ang pamangking kong si Berna. Sa kabila ng mga pagsusungit ko sa kanya ay hindi nagdamdam sa akin ang bata. Naging malambing pa rin siya at isa sa malaking dahilan kung bakit kahit papaano ay bumalik na ako sa dating ako, Papa Dudut. Hello, Ina? Nasaan ka? Naglalakad na pa uwi. Malapit ka na ba dito sa bahay? Oo, bakit mo natanong? Kasama mo ba si Berna? Hindi. Paano naman mangyayari yan na kasama ko siya ngayon galing ako sa trabaho? Naisip ko lang kasi baka pinuntahan mo siya sa school niya. Kagaya ng ginawa mo dati. Hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon eh. Hala, anong oras na wala pa rin siya dyan sa bahay? Pero hindi ko talaga siya pinuntahan sa school kasi may overtime din kami sa trabaho. Ah, ganun ba? Okay. Hihintayin ko na lang siyang makauwi dito. Sige, malapit na rin ako. Tanaw ko na yung bahay natin. Baba ko na tong tawag ha. Bye. Ano ate? May balita ka na kung nasan si Berna? Wala pa eh. Nag-aalala na nga ako. Teka lang, kausapin ko lang tong tinatawagan ko. Hello, Mare. Nandyan ba sa inyo ang anak ko? Si Berna? Oo, wala pa kasi siya dito sa bahay namin. Ah, wala siya dyan. Nagbabaka sakali lang ako kasi magkaklase sila ng panganay mo. O siya, sige, salamat. Bye. Wala rin siya dun sa bahay ng isang kaklase niya. Baka naman nandun lang siya sa ibang kapitbahay natin. Pinagtanong mo na ba? Oo. Lumabas na ako saglit kanina para magtanong-tanong pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kahit dun sa tindahan ng mga fishball at kikiam? Di ba dun siya madalas na tumatambay kasi dun nakatira yung isang kaklase niya? Nanggaling ka na ba ron? Baka nakatulog si Berna dun sa kanila kaya hindi ka agad nakauwi. Nanggaling na rin ako sa kanila, Ina. Wala rin si Berna sa bahay na yun. Eh saan pa ba pwedeng pumunta si Berna? Ewan ko, hindi ko alam. Nag-aalala na nga ako kasi 7:00 na ng gabi pero wala pa rin siya dito sa bahay. Ate, kumalma ka lang. Paano ako kakalmay? Anong oras na? Baka naman kasi napadaan lang si Berna sa bahay ng isang kaklase niya. Tapos nakatulog na nga siya doon. Ina, alam mo naman na hindi gala ang batang yon. Mas lalong hindi niya ugaling pumunta sa ibang bahay nang hindi nagpapaalam kanino man sa ating dalawa. Oo, alam ko naman yun. Sinusubukan lang naman kitang pakalmahin. Tao po! May Ina! kumakatok. Camille! Parang Nandyan boses ba ni kayo? Kapitan yun ah. Tao Baka po! kasama na niya si Berna. Halika na, Ina! Kapitan, bakit nagpunta kayo dito? Akala ko pa naman kasama niyo na yung anak kong si Berna. Hinahanap niyo ba si Berna? Opo, kasi hindi pa siya nakakauwi dito sa bahay. Nag-aalala na nga po kami ni Ate Camille. Baka naman po pwede nyo kaming tulungan na hanapin siya. Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa bahay niyo. Bakit? Nasa barangay hall po ba ang anak ko? Pupuntahan ko na po siya ngayon doon. Tara na po. Wala sa barangay hall ang anak mo, Camille. Wala sa barangay hall? Nasaan po?
Akala ko po ba si Berna ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Saan niyo po ba siya nakita? Pupuntahan ko na siya ngayon din. Ina, kung pwede, pakialalayan mo muna ang kapatid mo. Bakit po, Kapitan? Baka kasi mabigla siya sa sasabihin ko. Camille, tatagan mo ang loob mo ha. Ang totoo kasi, may nakitang batang babae na wala ng buhay doon sa may abandonadong bahay sa kabilang purok. May nakapagsabi na anak mo raw yun. At nang makita ko nga ang bata, napatunayan ko na... Tama na, Kapitan! Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Nagkamali lang kayo. Hindi si Berna yung batang nakita niyo doon. Ate, kumalma ka lang! Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa amin para makumpirma niyo na nagkakamali nga ako. Pero kasi Camille, sigurado ako na si Berna talaga ang batang yun. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun! Buhay ang anak ko! Ibang bata ang nakita niyo! Hindi si Berna yun! Hindi yun ang anak ko dahil buhay siya! Buhay ang anak ko! Papadudot halos panawa ng ulirat si Ate Camille dahil sa sinabi ni Kapitan. Mabuti na lang at nagising din siya kaagad kaya naman sabay na kaming umalis ng bahay. May dumating ding ibang kapitbahay namin noon at tinulungan niya akong alalayan si Ate Camille sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sinasabing lugar ni Kapitan. At doon nga ay nakumpirma namin ang isang napakasamang balita, Papa Dudut. Ang batang tinutukoy ni Kapitan na nakita sa mga abandonadong bahay ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal kong pamangkin na si Berna. Doon na tuluyang nawala ng malay ang kapatid kong si Ate Berna at halos pati ako ay muntik na ring mahimatay dahil sa mga nakita ko, Papa Dudut. Kalunos-lunos ang itsura ng 9 na taong gulang kong pamangkin. Duguan ang kanyang mukha, may butas sa kanyang ulo na tila pinukpok ng matigas na bagay. Suot niya pa ang blusa niya pero wala na siyang pang-ibaba. At nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Para siyang hayop na pinahirapan ng taong gumawa sa kanya ng masama. Napaluhod na lamang din ako noon sa matinding sakit na nararamdaman ko. Na para bang naririnig ko noon ang pag-iyak ni Berna habang pinagsasamantalahan siya. Parang nakikita ko siyang naghihirap sa isipan ko at ang paghingi niya ng tulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Papadudot kaagad ding nahuli ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamangkin ko. Dahil may CCTV footage na nakuha na malapit sa abandonadong bahay kung saan ay nakita si Berna. Namukhaan din siya ng isang taga sa amin at kaagad na naituro ang kanyang kinakaroonan na nasa kabilang bayan lamang at hindi ako makapaniwala nang makaharap namin siya sa presinto. Halos manginig ang buong katawan ko sa galit at kaagad kong sinugod ang lalaking humalay at pumaslang sa pamangkin ko. Triple ang galit na naramdaman ko noon dahil siya rin po ang tricycle driver na humalay sa akin sa loob ng sementeryo. Pinagsasampal ko siya, kinalmot at sinabunutan hanggang sa ilayo na ako sa kanya ng mga pulis. Si Ate Camille ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang sumigaw at umiyak na lamang ng panahon na yon. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na may atraso din sa akin ang tricycle driver na yon. Papadudot ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na nakatakas sa bilangguan ng demonyong lalaki na humalay sa akin at pumaslang sa pamangkin ko. Pero kinabukasan din ay nakita na lamang siyang patay kasama ang isang lalaki na tumakas din sa bilangguan. Para sa akin ay sobrang babaw ng kamatayan na nangyari sa kanya. Hindi yon sapat para sa naging kasalanan niya sa amin ng pamilya ko.
At sa kabila ng mga pangyayaring yon ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na ipagsigawan na siya rin ang lalaki nagsamantala sa akin. At hindi ko pa rin yon sinabi kay Ate Camille. Ako lang ang nakakaalam na ang lalaking pumaslang sa pinakamamahal kong pamangkin ay ang siya ring humalay sa akin. Pero grabe ang pag-iyak ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Grabe rin ang pagsisisi ko dahil sa nangyari. Palagi kong naiisip na paano kung sinunod ko ang sinabi ni Ate Camille. Paano kung nagsumbong ako sa mga pulis? Paano kung hindi ako natakot? Paano kung hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao? Mangyayari kaya ang kapahamakan na yon kay Berna? Makakasama pa rin kaya namin siya ngayon? Halos 8 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Nag-decide akong umalis sa lugar namin, parte na rin ang proseso ng pag-usad ko sa masalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa probinsya para kay Ate Camille, pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyan niya akong kamuhian dahil tinago ko yon at pwedeng sisihin niya rin ako dahil sa nangyari kay Berna. Kaya naman hanggang ngayon ay sinusundan pa rin ako ng bangungot ng nakaraan. Nagigising ako sa madaling araw na basa ng luha ang magkabila kong pisngi. Kasunod ang paghagulhol ko. Dala ko pa rin ang pagsisisi dahil sa mga nangyari at sana ay dumating ang araw na unti-unti nang mapatawad ang sarili ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ina. Maraming salamat, Ina, sa pagbigay ng oras na maibahagi itong kwento mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Salamat sa binigay mong tiwala dahil hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa parteng ito ng buhay mo. At sigurado ako na hindi rin naging madali para sa iyo. Nabalikan ang parteng ito ng buhay mo pero nagawa mo para makapagbahagi ng kwento at aral sa ating mga kabarangay. Aral na sana ay matuto tayong labanan ng takot at hanapin ang katarungan na para sa ating sarili. Hindi tayo dapat na nagpapadala sa sinasabi o pwedeng sabihin ng ibang tao dahil walang ibang mas mahalaga kung hindi ang katarungan na makukuha natin dahil sa masamang pangyayari na naganap sa buhay natin. Alam ko na hanggang sa mga oras na ito ay napakabigat pa rin nang nararamdaman mo at patuloy mong sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkawala ng pamangkin mong si Berna. Lalo na at hindi alam ng kapatid mong si Camille na iisa lang ang lalaking nagsamantala sa iyo at ang lalaking gumawa ng masama sa pamangkin mo. Siguro'y makakatulong ng tuluyan sa pag-usad mo kung magagawa mong sabihin ang totoo sa kapatid mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo sa kung ano ang pwede mong marinig mula sa kanya. Dalangin ko rin, Ina, na sana ay maibigay mo ang totoong kapatawaran sa sarili mo. Magdasal ka at humingi ng tulong sa may kapal para dumating ang araw na tuluyan nang mawala ang bigat na ilang taon mo nang dinadala nang dahil sa madilim mong nakaraan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig,
buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nahahanap natin ang pamilya sa ibang tao. Sa hindi naman natin kaano-ano. Madalas pa nga ay kung sino pa yung mga hindi mo kadugo ay sila pa ang mabuti sa iyo. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang ituring na pamilya ang mga taong hindi kasama sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, ako po si Aliana, kahilera na ang mga nasa 30. At dahil nape-pressure na ako sa mga tao sa paligid ko sa kakatanong kung kailan ba ako magkakajowa, humanap na ako para matahimik na sila. Bukod sa pressure, parang feeling ko ay ready na rin po naman akong magkaroon ng karelasyon. 2 taon na rin akong nabakante. Na-trauma kasi ako sa huling nakarelasyon ko. Kaya naman sinumpa ko na ang lahat ng mga lalaki. Hanggang sa bigla kong na-miss yung feeling na merong minamahal. At sa paghahanap ko ay natagpuan ko siya sa Facebook, Papa Dudut. Ako mismo ang nag-add sa kanya. Cute kasi niya sa profile picture niya. Darren nga pala ang pangalan niya. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Chinat ko na nga rin siya kaagad matapos ko siyang i-stalk. Malinis ang record niya. Single at mukhang galing sa maayos na pamilya. Laban na yan, Papa Dudut. Bagay ko ba talaga yung bangs ko? Oo nga. Ang cute mo kaya. Mukha kang Japanese. Ano ba? Mukha nga akong chihuahua eh. Uy, pa-humble pa siya oh. Para namang hindi niya alam na cute siya. O sige na po, naniniwala na ako. Ikaw talaga, ang lakas mong mangbola. Hindi, tinuruan lang ako ng magulang ko na magsabi palagi ng totoo. Uy, Darren, tawag ako mamaya. Mukhang nandyan na sina mama at papa eh. Uy, tatawag ka ah. Promise mo yan? Oo nga. Ang clingy mo naman. Ewan ko ba? Hindi naman ako ganito nun. Ikaw kasi, nakipag-video call ka lang. Nahulog na tuloy ako. Kainis to. O siya, bye na. Nako. Akala mo siguro hindi ka namin naririnig ng papa mo, ha? Nasa kabilang barangay pa lang kami, rinig na namin yung hagi cake mo. Oh, ma, pa. Bakit kasi ang aga niyong umuwi? Di ba ang sabi niyo gagabihin kayo? Umuwi na kami ng maaga kasi nakatunog kami na makikipagharutan ka sa lalaki. Tama naman ang hinala ko. Aba. Iba talaga ang ningning ng mga mata kapag may kaharutan, no, sweetheart? Sweetheart, dapat ba akong kabahan? Mukhang kailangan ko nang ikandado yung pinto para hindi makalabas tong si Aliana. Parang hindi naman pinto ang dapat ikandado kasi mukhang sa cellphone niya nagaganap ang lahat. Nakakainis kayo. Alam nyo, tanong kayo ng tanong sa akin kung kailan ko kayo bibigyan ng apo. Tapos ngayong meron ng alay, saka naman kayo ganyan. Binibiro ka lang naman namin. At dapat kilatisi mo pa rin yan, maliwanag? Huwag masyadong magpadala sa kilig. Unahin ang utak. Bakit hindi po ba kayo kinilig sa isa't isa noon? Kinilabutan nga ako sa papa mo nung una ko siyang makita eh. Mukha mo. Masakit yung sinabi mo ha. Pero syempre, nawala rin yung kilabot nung mas nakilala na kita ng maayos. Nakakakilig ka rin naman pala. Kaya ikaw, Aliana, hindi ka namin pinagbabawalang makipag-boyfriend. Pero kilatisin mong mabuti
Ha? Huwag kang bibigay sa mga matatamis na salita ng mga lalaking yan. Masarap kiligin, pero parusa kapag nagkamali. Tumango na lamang ako sa paalala ni na mama at papa sa akin, Papa Dudut. Siyempre andun yung takot na baka magkamali ako ng desisyon sa pag-ibig. Kakikilala ko pa lamang kay Darren ng araw na yon. Wala pa akong makitang mali sa kanya. Siyempre, papakitaan muna niya ako ng mga magaganda. Lahat naman tayo ay ginagawa yon, hindi ba? Kahit naman ako, hindi ko kaagad ilalabas ang barahan ng mga kapintasan ko. Napaisip tuloy ako, may pupuntahan kaya ang pagkakamabutihan namin ni Darren. Hanggang sa binaliwala ko ang doubt sa utak ko. Wala namang masamang mag-enjoy. Tatandaan ko na lang ang sinabi ng mga magulang ko na kumalma lamang at mag-ingat. Hindi naman ako nagmamadali pero sa pagdaan ng ikalawang araw na pag-uusap namin ni Darren, parang mas lumalim ang lahat. Lalo't personal na ang mga usapan at malapit na yon sa aming mga puso, Papa Dudut. Ang dami na nating napag-usapan, no? Mula kaninang umaga pa tayo nagvi-video call, ha? Oo nga eh. Sumuko na nga tong power bank ko. Ako nga, hindi na umalis sa saksakan. Alam mo, ang saya lang na makausap ka. Kung saan-saan kasi napupuntang usapan natin eh. Oo nga mula sa paboritong ulam hanggang sa pinakaayaw na sahog sa chop suey. At pinakaayaw na kulay ng medyas. Paano sinong tao ang makakapag-isip na pag-usapan ang kulay ng medyas, di ba? Ano pa kaya ang next natin pag-uusapan? Parang kilala na natin masyado ang isa't isa eh. Samantalang, second day pa lang natin to na magkakilala. Marami pa tayong kailangang malaman sa isa't isa, no? O sige, ano bang masasuggest mo na topic? May naisip ako pero baka umatras ka eh. Baka i-block mo na ako pagkatapos. Hindi yan. Ano ba? Tungkol sa mga ex? Nako, kayo talagang mga babae. Ang hilig pag-usapan ng nakaraan. Laging gustong topic yung mga ex. At kayong mga lalaki, panay ang iwas sa usapang ex. Kaya nakakaduda kayo eh. Feeling namin lagi kayong may tinatago. Mga babae talaga. Tamang hinala palagi. Hindi talaga kayo aamin ng mali, no? At hindi naman kayo magpapatalo. Sige. Pag-usapan na natin ang mga ex na yan para tapos na. Sure ka? Baka naman masama ang loob mo, ha? Hindi naman. Naka-move on na ako dun sa ex ko. Ako rin naman, no? Naka-move on na. Kaya nga heto at hinaharot ka na. Same. Hindi ko natatanungin kung sino ang ex mo para hindi ako matuksong stalk after nating mag-usap. Pero, sino yung pinakatumatak, pinakaminahal at pinakamasakit na nakarelasyon mo? Yung huli lang. Nagkahiwalay kami 3 years ago. 7 taon kaming magkarelasyon nun. Unang karelasyon na sineryoso ko. Pero sa huli, yun. Iniwan din ako. Bigla akong kinabahan sa 7 years, ha? Ano namang laban ko dun? May laban ka dun, basta loyal ka lang. Niloko ko nun eh. Kaya ex na agad yung 7 years namin. Alam mo bang nabuntis siya nun? Akala ko sa akin. Yun pala sa ibang lalaki. Inamin niya lang sa akin nung nakunan siya. Pero tinanggap ko pa rin siya. Kaso hindi talaga siya makontento kaya naghanap ulit ng iba. Nabuntis ulit. Pero yun, di ko na binalikan pa. Huling balita ko, hindi rin sila nagkatuluyan nung nakabuntis sa kanya. Single mom ang laban niya ngayon. Ang saklap naman pala. Oo nga Ikaw naman? Yung akin, 2 years ago lang nung nagkahiwalay kami. 2 years lang din kami. Pero yun ang pinakaminahal ko sa lahat. Teka, parang ako naman yata ang kinabahan ngayon yun naman pala yung pinakaminahal mo sa lahat. Ano pang laban ko dun, di ba?
Malakas ang laban mo dun kasi wala namang kwentang taong yun. Ako lang yung habol ng habol sa kanya. Sobrang nonchalant. Gusto siya lang ang nakikinabang sa relasyon namin. Hindi siya nagbibigay. Ako bang gumagastos sa lahat samantalang mas malaki naman ang kita niya sa akin? O buti, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Siya pa nga tong nakipaghiwalay sa akin eh. Kasi sabi niya nalulunod na raw siya sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi raw niya yun masusuklian. Tanga pala siya eh. Kung ako sa kanya, magbabaon na lang ako ng salbabida para hindi ako malunod sa pagmamahal mo. Parang tanga to. Pinag-usapan pa namin ang ibang mga naging ex namin, Papa Dudut. Mula sa mga masasayang moment na kasama sila hanggang sa gumuho na ang lahat. Pinagtawanan na lang namin ang mga katangahan namin sa pag-ibig noon. At kung ano ang mga natutunan namin sa proseso. Lumalim na ng lumalim ang usapan. Mas nakilala namin ang isa't isa mula noong inopen namin ang topic sa mga nakarelasyon namin. Naniniwala kasi ako na kung sino ang pinili mong karelasyon ay siyang direktang refleksyon mo at mga dapat ayusin sa sarili mo. Kaya noong napag-usapan namin yun ni Darren ay mas nakilala namin kung sino ang isa't isa. Parang yon ang pundasyon namin. Dahil doon ay mas lalo kong nagustuhan si Darren, Papa Dudut. Malibang sabihin na sa ikalawang araw pa lamang na nakakapag-usap kami ay nai-in-love na ako sa kanya ng paunti-unti. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-leave ako sa trabaho ng 5 araw, Papa Dudut. Parang tinamad ako biglang magtrabaho dahil na-enjoy mag-relax habang kausap si Darren. First time na nangyari yon sa akin. Kasi priority ko talaga ang career ko sa lahat ng bagay. Kilala ko bilang girl boss pero nakakatunaw kasi ang presensya ni Darren, Papa Dudut. Safe na ngang masasabi na in love na ako kay Darren. Alam kong maraming magtataas ng kilay sa inyo sa sinabi ko pero huwag na tayong maglokohan pa. May ganitong moment din naman kayo, hindi ba? Mas lalo nga akong naging sigurado kay Darren nang sumali na sa video call ang magulang ko para makilala na siya, Papa Dudut. Maayos ba ang buhok ko, sweetheart? Malangis pero style yan. Ay, inis ka. Hindi ka nga oily pero palot ka naman. Pekon ka pa rin ha? Maayos ka kasi. Makakaharap na natin ng future boyfriend itong si Aliana. Kailangan presentable tayo. Oh, presentable naman ako ah. Oh, nakapolo pa nga ako. Nakapolo ka pero naka-boxer short ka naman. Magpantalon ka nga ron. Huwag mo nang alalahanin yung pang-ibaba ko. Ngumiti na lang tayo kapag kaharap na natin sa video ko landarin na yan. Huwag kayong OA sa mga comment ha, Mama, Papa. Baka mamaya ipahiya niyo ako. Ang papa mo ang pagsabihan mo. Ako chill lang ako rito eh. Chill ka dyan, ano ka, Yelo? Oh, eto na siya, tumatawag na. Hello, Aliana. Hi, Darren. Kasama ko na pala sina Mama at Papa. Ready na silang makilala ka. Kinakabahan ako. Oh. Huwag ka nang mahiya sa amin, Darren, ha? Kami lang to. Ako nga palang mama ni Aliana. Ako naman best friend ni Aliana. Ako ang bata naman po pala ng best friend ni Aliana. At ang nanay niya, alam ko na kung saan nagmana ng ganda si Aliana. Bolero? Hindi mo na kailangan magsinungaling, Darren. Kami lang to. Ay, wala ka talagang kahit katiting na pampakilig dyan sa katawan mo, no? Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ma, Pa, behave lang kayo. Hayaan mo na, Aliana. Nakakatuwa nga ang mga magulang mo eh. Parang ang sarap nilang kasama. Tumatago sa screen ko yung pagmamahalan nila. Ay naku, paano na lang kapag nakasama mo pa sila sa personal? Naku, baka atakihin na ako sa kilig nun. Sweetheart,
Bakit hindi mo man lang binola ng ganito yung magulang ko nung naliligaw ka sa akin, ha? Mabuti pa tong si Darren marunong. Hindi naman nadadaan sa bola yung mga magulang mo, lalo na yung nanay mo. Nasa labas pa lang ako ng bahay nyo, bumubuga na agad ang apoy. Nakakatawa po kayong panoorin. Sana mamit ko na kayo sa personal. Kulang tong video ko lang. Di dalaw ka sa amin. Tama si Aliana. Pumunta ka rito sa bahay at ipagluluto kita ng kare-kareng Kapampangan. Gusto ko po yan. Sige po, dadalaw ako sa inyo. Naku, hindi na ako makapaghintay. Ang saya ko na nakitang nagkakausap na sina Darren at ang mga magulang ko. Komportable na sila sa isa't isa na akala mo ay matagal na silang magkakilala. Mas dumaldal pa nga si Darren. Hindi ko na rin siya halos nakausap kasi sina mama at papa na ang kaharap niya. Nagkape na lamang ako at pinakinggan ang mga usapan nila, Papa Dudut. At habang pinagmamasdan sila na magkakausap ay hindi ko maiwasang mangarap na balang araw magkakasama na kami sa bahay namin. Magkakasalo sa kare-kare. Magkatabi kaming dalawa na nakikinig lang sa mga kwento nila mama at papa o kaya naman ay nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut. Di bale, sabi ko sa sarili ko, mangyayari din yon balang araw kapag pinagkaloob. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Akala ko, ginuhost mo na ako eh. Ay, pwede ba naman yun? Malay ko ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Online ka naman kanina. Mahabang kwento. Marami pa namang oras. Wala naman ako ibang gagawin. Pwede ko ba malaman? Hindi ko alam eh. Nakakainis. Baka madamay lang din yung mood mo. Kaysa naman mag-overthink ako rito, di ba? Mas gusto kong malaman na. Hinintay kita magdamag. Kailangan ko ng rason mo. Okay. Sige. Kausap ko kasi yung ex ko. Yung 7 years? Oo. Huwag mo sabihing nagkabalikan kayo. Ha? No way. Hindi na ako babalik dun. Bakit kayo nag-usap pa? Wala naman kayong negosyong dalawa. Walang anak, hindi naman kasal. Walang dahilan para mag-usap pa kayo ulit. Teka, mukhang nagseselos ka dyan ah. Kasi naman, Siyempre 7 years kayong nagsama. Pero nabura lahat yun dahil niloko niya ako. Kaya walang dahilan para magselos at mapraning ha. Kahit anong mangyari, hindi na ako tanga para bumalik dun. Kung wala na talaga, edi sige, ikwento mo sa akin. Huwag kang magsisinungaling. Ayokong maitatago kang detalye. Sabihin mo sa akin lahat para pagkatiwalaan kita sa mga susunod. Ito na nga, oo. Tumawag kanina. Ayoko sanang sagutin kasi ayoko na siyang makaharap eh. Ayoko na talaga ng connection pa sa kanya. Kaso nung di ko sinasagot, ginulo naman niya yung mga kaibigan ko at pamilya. Pinapasuyo na kausapin daw ako para sagutin ko yung tawag niya. At sinagot mo na nga ang tawag niya? Oo wala naman akong choice eh. Kung hindi ko sasagutin, hindi niya titigilan yung mga malalapit sa akin. So eto na nga. Gusto niyang makipagbalikan sa akin. Ano? Ang kapal naman ang mukha niya? At bakit pa siya? Kalma lang, Aliana. Kasi naman. Anong sagot mo? Syempre, diretsahan kong sinabi na ayoko. Gusto lang naman niya akong balikan kasi nahihirapan na siya sa pagiging single mom niya. Natanggal siya sa trabaho. Hindi naman nagsusustento yung nakabuntis sa kanya. Umaasa lang siya sa magulang niya ngayon. Inamin naman niya to sa akin. Kaya nga raw siya nagsisisi na sinira niya ang relasyon namin. Kaya gusto niyang bumalik para itama ang lahat. Ano ko, tanga? Mabuti na lang at tumanggi ka. Nakahinga ako ng maluwag doon Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan mangamba. Saka sinabi ko na rin sa kanya na meron na akong ibang babae na nagugustuhan. Uy, kiligin ka naman dyan. Oo, ito na nga. Nagsisimula na nga Kaya
Aliana, huwag nang mapraning ha. Hindi na ako babalik sa kahit na sinong ex ko. Kahit meron pa kaming unfinished business. Hindi na ako lilingon kasi nasa harapan ko na ang gusto ko. Kuhang-kuha niya ako sa mga salita niya, Papa Dudut. Alam kong hindi dapat maniwala sa salita lamang. Pero ramdam ko kasing sincero siya, kaharap ko siya at nakikita ko yon sa kanyang mga mata. Tinatag na nga rin niya ako sa mga kung ano-anong post sa Facebook. Nagko-comment na rin siya sa mga post ko. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na nagtatago sa social media ng babaeng nakakausap nila. Kaya alam kong seryoso siya sa akin. Yon ang ika-4 na araw na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. At sa ika-4 na araw na yon ay para lang makampante na ako ay inaya na ako ng date ni Darren. Inaya na niya akong lumabas. Gusto na niyang magkaharap kami dahil hindi na raw siya makapaghintay pa. Pumayag ako kaagad, Papa Dudut. Walang kasing saya at sa wakas ay makikita ko na sa personal ang lalaking muling nagpatibok ng aking puso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ika-5 araw ng pagkakilala namin ni Darren. Yun din ang araw na magkikita kaming dalawa, Papa Dudut. Noong umaga ay nakapag-usap kami para sa additional na plano. Kakain kami sa isang resto na sikat sa mga vlogger. Si Darren ang nagsuggest noon, Papa Dudut. Dadalhin daw niya ang motor niya para makapag-rides din kami sa Antipolo. Magkakape kami sa isa sa mga tagong view decks doon. Kilig na kilig ako sa mga plano niya. First time kasi na lalaki ang nagplano ng date. Yung mga ex ko kasi ako raw ang bahala na. Walang initiative. Ayoko nang ganon. Mabuti na lang at hindi gumaya si Darren sa style ng mga ex ko. Mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos ng tawag namin ay sinimulan ko nang maghanap ng isusuot at nagpatulong ako sa mga magulang ko. Aliana, hindi bagay sa'yo magsuot ng gray. Mukha kang pupunta sa lamay. Tsaka ang putla mo riyan. May dugo ka pa ba? Thank you sa support ha. Best parents talaga kayo, no? Parang mas bagay mo tong pula. Masyadong maiksi yan. Baka hindi makapag-focus sa usapan nila si Darren. Tama ang papa mo. Sunugin mo nga itong pulang dress na to. Huwag mo na itong susuot ha. OA talaga? Itong violet na dress. Pwede naman yan kung gusto mo magmukhang talong na naglalakad. Alam niyo, minsan iniisip ko talaga kung mahal niyo ako. Shush! Pinapatawa ka lang namin. Oo nga. Ikaw naman kasi. Pansin sa mukha mo ang kaba. Mas maganda kung confident ka nga harap sa kanya. Kasi gusto ng mga lalaki yung babaeng kayang dalhin ang sarili nila. Kaya kahit anong isuot mo, basta nadadala mo sa confidence mo, palong-palo na yan. Tama ang papa mo. Kahit sako pa ng harina ang suot mo basta pang Miss Universe ang confidence mo, mai-inlove pa rin sa'yo si Darren. So, pwede ko nang isuot tong pulang dress? Siyempre hindi. Masyadong maiksi yan. Magsuot ka ng bestida lagpas tuhod. Akala ko ba? Ay, labo niyo kausap? Protective lang kami sa'yo, anak. Hindi porket pinapayagan ka naming makipag-date papayagan ka na rin naming masilipan ng Darren na yan. First date nyo pa lang to. Dapat wala mo na siyang makita. Saka huwag ka masyado magpahid ng makeup ha. Mas gusto namin makita yung natural na ganda ng isang babae. Noted pa. Ay, grabe ka-pressure. Magsusuot na nga lang ako ng bulaklaking dress. Bahala na. O sige na po, lumabas na kayo ng kwarto ko para makapag-prepare na ako. O sige. Pero, wag isusuko ang Batangas, ha? Batangas? Sweetheart, bataan yun. Bataan. Ay,
Dari, nasan ka na ba? Bakit ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Online ka naman. Hello, ma'am. Ay, ready na po ba kayong umorder? Pwede ko na po bang dalhin yung menu? Pwedeng mamaya na. Wala pa kasi yung kasama ko mukhang na-traffic. Sure po, ma'am. Pero remind ko lang din po kayo malapit na kaming mag-last call sa orders. Okay, sige lang. Parating na rin yung kasama ko. Saglit lang ha. Sure po, ma'am. Sige po. Ano ba, Darin? Bakit naman ganito? Bakit ayaw mong sumagot? Machat na nga lang siya. Darin, nasan ka na? Malapit ng mag-last call. Dito sa resto. Kung malilate ka, i-chat mo na lang sa akin yung order mo. Isisend ko sa'yo yung picture ng menu. Miss? Miss? Ready to order na po, ma'am? Kukunin ko lang yung menu sana. Isisend ko sa kasama ko para makapili na siya. Thank you. Sure, ma'am. Wait lang po. Sinend ko kay Darren ang menu ng restaurant pero kahit online siya ay hindi niya sinin. Hindi siya nag-reply. Ilang beses ko siyang tinawagan pero wala pa ring sagot, Papa Dudut. Nanginginig na ako sa takot. Mahigit 4 na oras na akong andon at panay na ang tingin ng mga waiter at waitress sa akin. Nahihiya lang silang paalisin ako at pakiramdam ko ay alam na rin nila na inindyan ako ng kadate ko. Kaya naman napa-order na lamang ako ng pagkain ko. Lumapit na rin kasi ulit ang waitress sa akin para ipaalala na last call na. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko dahil sa sama ng loob. Alam kong hindi na darating si Darren at hindi ko napigilang umiyak. Kahit pinagtitinginan na ako ng mga tao, wala na akong pakialam. Hindi ko na inubos ang pagkain ko. Umalis na ako. Umuwi na ako ng bahay, panayang check ko sa cellphone ko habang bumabiyahe ako. Umaasa pa rin ako na baka mag-reply si Darren at humingi ng sorry. Tatanggapin ko naman yun Pero nakarating na ako sa bahay ay wala pa rin akong natanggap na mensahe mula sa kanya, Papa Dudut. Oy, ay kala namin nakipagdaanan ka na Kumusta ang date mo? Anak, halika. Balita mo kami. Ma. Pa. Oh, bakit malungkot ka? May masama bang nangyari? Anong ginawa niya sa'yo, ha? Saan babae niya para maitumbak ko na? Hindi niya ako sinipot sa date namin. Nakakahiya. Pinagtitinginan at pinagbubulungan ako ng mga waiter at waitress kanina. Sinubukan mo bang tawagan? Baka may nangyaring hindi maganda kaya hindi siya nakasipot. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Online naman siya pero kahit reply sa chat ko wala. Laki ang Darren na yan. Kaya napapasya pangalan namin mga lalaki. Ngayon ba? Baka nag-reply na. Wala pa rin po. Kanina pa nga ako dyan sa labas ng pintuan natin kakahintay sa reply niya pero wala. Anak, huwag mo nang kakausapin yan ha. Walang kwentang lalaki yon. Makita ko lang yan, ihahampas ko yung TV sa kanya. Makikihampas na rin ako. Buisit siya ha? Pinaghandaan mo tong date ninyo. Abay, nagpa-facial at nagpa-nail extension ka pa. Tapos hindi siya sisipot? Hala, lugi sa investment. Ang sakit po ng ginawa niya.
Ganun talaga sa pag-ibig, anak. Walang ibang choice kundi sumugal. Pagtalo, di iiyak. Pero hindi susuko. Balang araw, makikilala mo rin yung taong hindi ka ipapatalo. Ayoko na pong magmahal ulit. Ayoko na. Anak, ngayon mo lang sinasabi yan kasi bago pa lang. Pero matatawa ka na lang sa sarili mo balang araw kapag nakaharap mo na yung the one para sa'yo. Tama ang papa mo. Mahihiya ka na lang na iniyakan mo yung lalaki na hindi ka naman sinipot. Matatawa ka na lang kung bakit mo iniyakan niyang walang kwentang Darren na yan. 5 araw lang naman kayong magkakilala. Sige po. Pasok lang po muna ako sa kwarto. Gusto ko na pong matulog, napagod ako. Anak, mahihirapan ka makatulog niyan. Gusto mo samahan mo na lang kami ng mama mong manood ng balita. Mas nakakayak pa tong mga balita sa bansa natin kaysa dyan sa panggugo sa'yo ni Darren eh. Ikaw naman, sweetheart. Oh. Huwag mo nang asarin to si Aliana. Broken na nga eh. Ayoko lang kasing nakikita ang prinsesa ko na umiiyak sa maling lalaki. Di bali na. Basta pangako ko sa'yo, kapag nakita ko Darren na yan, magiging laman siya ng balita sa TV natin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ng magulang ko. Sinamahan ko sila saglit para mailayo man lang ang isipan ko sa lungkot. Pero hindi yon umepekto. Pumasok na ako sa kwarto at sa huling pagkakataon ay sinilip ko ang inbox ko para i-check kung nag-message na nga ba si Darren. Pero wala. Nakita ko rin na in-unfriend na niya ako. Doon ko na-realize na tapos na ang 5 araw na naging masaya ako sa piling niya. Sa ngayon, halos 3 buwan na mula nang naputol ang koneksyon namin ni Darren. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit inaabangan ko pa rin na mag-chat siya sa akin. Inaabangan ko pa rin ang paliwanag niya kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Ano bang kasalanan ko? Bakit hindi na siya ulit nagparamdam? Mga katanungan na malabo nang mabigyan ng kasagutan. Pero hihingi lang sana ako ng payo sa inyo, mga kabarangay. Minsan din ba naging ganito kayo? Umasa at naging dinulo sa saglit na saya na bigay ng ibang tao. Maraming salamat po, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Aliana. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.